Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark J. Isang kusinero sa aming lugar. Nais ko sanang ibahagi ang aking kwento sa lahat upang hindi maging isang kathang isip lamang ang pangyayari sa amin nang kasama ko si Lolo. ika-5 ng Disyembre nun. Abala kami, lalo ng aming angkan dahil nagpaplano na ang aking tiyuhin para sa kasal nila ng kanyang mapapangasawa. Ako nun wala pang kamuwang-muwang sa mga dapat gawin kaya naglalaro lamang ako kasama ng mga pinsan ko. Napakasaya namin sapagkat kumpleto ang pamilya. Naroon ang mga pinsan at tita namin na nakatira sa ibang lugar. Nagsipag-uwian sila para sa kasal ng isa sa miyembro ng pamilya. Nasa elementarya pa lamang ako ng mga panahon na yun. Kaya tinuruan kami ng mga dapat gagawin. Kami rin ay nakatira sa probinsya kaya dapat ay masanay kami sa mga gawain dito. Isa sa mga tito ko ang tumawag sa akin para tumulong sa paghahanda at pag-iisip ng mga lulutuin sa handaan. Dali-dali naman akong pumunta at sinabi ang mga paborito kong putahe. Inilista naman agad ito ni Tito sapagkat natural lang ang mga pagkain gusto ko at makikita talaga to sa lahat ng mga handaan, lalo na sa probinsya. Menudo, kaldereta, kare-kare, bulalo, at iba pa. Lahat ng yun ay ihahanda at lulutuin sa araw ng kasal ni Tita. Napakasaya ko nang malaman na dadagdagan pa nila ng dinuguan ang handa na siya namang paborito ko. Noon pa man ay lagi na akong nagpupunta sa mga handaan sa aming baryo sapagkat masarap talagang makikain, lalo na yung mga handa nila at mga paborito ko. Minsan naman ay tumutulong din ako sa paghahanda ng mga sahog at pagtatadtad ng mga karne. Lalo pa akong natuto nang tinuruan ako ni Lolo. Kada piyesta at kasalan, si Lolo ang karaniwang kinukuha nila upang magluto ng mga ihahanda. Lumaki rin kasi si Lolo na laging babad sa mga handaan at sa kusina. Kaya hindi mapagkakaila na dun siya nasanay at natuto. Tulad ni Lolo, ay kinahiligan ko na rin tumulong sa mga pagluluto. Kaya naman nung mag-high school na ako, ay namasukan na ako sa isang karinderya. Noong una ay bilang helper sa kusina. Ngunit kalaunan ay unti-unti na rin akong naging isang kusinero. Madali naman akong nakuha at nakapagsimula agad. Iyon ay sideline ko lamang para mairaos ang mga gastusin ko sa paaralan. Nagtatrabaho ako tuwing hapon. Sa umaga na may nag-aaral ako. Si nanay kasi ay may iba ng pamilya. At ang tatay ko naman ay kumakayod sa Maynila. Hindi sapat ang perang ipinapadala ni tatay sa aming 7 magkakapatid. Kaya bilang lalaki, inaisipan ko agad na mamasukan. Hindi ako ang panganay na anak, ngunit ninais ko ring matulungan ang aking tatay sa bawat gastusin. Araw-araw akong nagluluto ng mga putahing patok sa mga kumakain. Kasama na rin ng bulalo, kare-kare,
At iba pa, laking pasasalamat ko rin sa kanila dahil nagagawa kong makapagtabi at makapag-ipon kahit papano para sa sarili ko at maging sa pag-aaral ng iba ko pang kapatid. Hindi naman kalakihan pero ang importante may nadudukot pag may nangangailangan. Masaya naman ang kinagisnan kong buhay hanggang sa unti-unti nang nagbago ang lahat. Dumating ang panahon na hindi na nakakapagpadala si tatay sa amin. Nagkaroon din ng sakit sa balat ang aking bunsong kapatid. At si kuya naman ay nakabuntis. Patong-patong ang problemang dumating sa pamilya namin. Wala na akong maisip nun kung hindi tumigil na sa pag-aaral at mag full-time na lang na mamasukan. Naghanap ako ng ibang trabaho na mas malaki-laki ang kita kaysa sa karinderya. At naswertehan naman na natanggap ako sa mall. Itinigil ko na muna ang pagluluto ko sa karinderya sapagkat hindi na rin sapat ang kinikita ko ron. Masakit man para sa akin, ay lumipat ako sa mall para magtrabaho bilang bagger. Sapagkat mas mataas ng kaunti ang sweldo na makukuha kumpara sa dati kong trabaho sa isang maliit na karinderya. Umuwi na rin ang tatay sa probinsya sapagkat natanggal pala siya sa kanyang trabaho at hindi na rin makapasok dahil sa edad niya. Nag-alaga na lamang si tatay ng mga manok at kambing para may maipagbibili kami sa tuwing makakapos. Habang ang bunso ko namang kapatid ay hindi pa rin makalabas ng ospital dahil kailangan pang obserbahan ito. Magkatuwang kami ni tatay na kumakahid para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Laking pasasalamat ko naman dahil medyo kumikita na ako sa pagtatrabaho sa mall. Ngunit may isa pa kaming problema. At iyon ay si kuya. Nakabuntis kasi siya ng minor de edad. At kinasuhan siya ng pamilya ng babae ng panggagahasa. Hindi naman namin kaya kumuha ng abogado para kay kuya. Kaya kahit walang kasalanan, ay naipakulong siya. Masakit man para kay tatay na makulong ang anak niya, wala pa rin kami magagawa. Hindi naman kayang may pagtanggol ang kuya dahil wala kaming sapat na ebidensya na nilasing lamang daw siya ng babae. Malaki ang kailangan kong maipon para makapagpiyansa man lamang sa kanya. Hindi pa rin ako nauubusan ng lakas para patuloy na magtrabaho sapagkat lakas ko ang pamilya ko hanggang sa naisipan kong lumapit na kay nanay. Napakalaki na talaga kasi ng bayarin sa ospital at si lolo ay panay na rin ang pilit sa akin na humingi na ng tulong sa anak niya. Kaya naglakas na ako ng loob para humingi na ng tulong sa aming ina. Hindi naman ako nagkamali sa desisyon kong lumapit sa kanya dahil agad niya akong inabutan ng kaunting pera. Malaking tulong na yun para sa amin. Ngunit, hindi pa rin sasapat para makapagbayad sa ospital. Isang gabi nun, day off ko sa trabaho. Kasama kong aking katrabaho na si Lloyd. Habang nagkukwentuhan kami, ay naibukas ko ang topic na nangangailangan ako ng pera. Agad naman niya akong inalok ng trabaho na medyo malaki ang sahod at mas magugustuhan ko pa dahil tagaluto ang hinahanap. Mabilis akong tumango at tinanggap kaagad ang inaalok niya kahit pa malayo ito. Ibinahagi ko kaagad ang balita sa aking tatay at lolo. Hindi sana sila papayag. Ngunit, nagpumilit pa rin ako. Kinaumagahan, ay naghanda na ako upang umalis sapagkat
Nabigyan na ng abiso ni Lloyd ang papasukan. Kasama ko si Lolo dahil hindi pumayag si tatay na ako lang mag-isa. Yung wala pa akong 18. Tanghali na nang makarating kami sa bayang tinutukoy ni Lloyd. Lumingon-lingon ako para siyasatin ang lugar. Medyo tahimik ang baryo na ito kumpara sa pinanggalingan namin. Kakaunti din ang mga tao kahit nasa sentro at palengke kami. Matataas rin ang tingin ng iba sa amin. Medyo nakakakilabot rin ang simoy ng hangin. Hindi ko maintindihan ngunit may iba akong nararamdaman sa lugar na ito. Pinapakiramdaman ko rin si Lolo at nahalata akong parang hindi rin siya mapakali. Nang patuloy kami naglalakad para hanapin ang taong susundo sa amin dito sa sentro, ay mas kinalabutan ako dahil may mga paniki at iba pang hayop na hindi pangkaraniwan ang itinitinda nila. Nagtanong naman ako sa isang tindera kung bakit may mga ganong ibinibenta. Tinawanan lang ako ng tindera. Sinabihan pa akong huwag matakot sapagkat mga gamot lamang daw ang mga yun. Malayo raw kasi ang ospital sa baryo nila, kaya sa mga hayop at halaman sila kumukuha ng panglunas. Bigla naman akong nakahinga ng maluwag nang malaman ko yun. Siguro iyon din ang dahilan kung bakit may kung anong kaba sa akin. 4:00 na ng hapon. Dumating na ang susundo sa amin. Humingi ito ng paumanin dahil ilang oras na raw kaming naghihintay. Ngunit sinabi ko namang ayos lang sapagkat nakapaglibot-libot na rin kami. Naglakad na kami upang makarating sa tutuluyan namin at nakakamanghang pagmasdan sapagkat malapit iyon sa palayan. Sariwa ang hangin. Tinapik naman ako ni Lolo dahil naroon na pala ang aming amo. Napakabait ng pinsan ni Lloyd. Oo, pinsan ni Lloyd ang anak ng amo ko. Itinuro naman sa akin ang kusina kung saan kami magluluto ni Lolo. Napakaganda ng kusina nila kumpara sa karinderya na pinaglulutuan ko dati. Lumipas ang mga araw at buwan nang magsimula kami magtrabaho at lumipat dito sa baryo. Napakaganda lang naging trato sa amin. Nakaipon din ako ng sapat na pera para makapagbayad sa ospital at makalabas na ang aming bunso. Si kuya naman ay malapit ko na rin mapiyansahan. Ngunit laking pasasalamat ko at makakaraos na ako. Bumalik na rin pala ako sa pag-aaral dito sa baryo. High school ako ulit. Habang nagtatrabaho, ay pumapasok rin ako dahil iyon ang nais ni tatay. At iyon din ang gusto ko. Nakatagpo rin ako ng mga kaibigan sa eskwelahan at talaga namang hindi mababayaran ang mga tulong na ibinibigay nila. Repeater kasi ako kaya medyo huli na ako sa mga leksyon ngunit hindi nagdadalawang isip ang mga kaklase ko upang tulungan akong makahabol. Tuwang-tuwa naman ako sapagkat madali kong nakukuha ang mga itinuturo nila. Isang araw, lumapit ang kaklase ko na si Alfonso. Nakipagkwentuhan ito sa akin. At nalaman ko na nakatira pala siya sa isla na malapit dito sa baryo. Inaya niya akong dumalaw at magpunta sa kanila. At dahil hamak na gusto ko rin makapunta at pumayag ako sa paanyaya niya. Pagkatapos ng klase namin, ay umuwi muna ako upang magpaalam kay Lolo. Ngunit inaya na rin ni Alfonso si Lolo para sumama. Kaya ang kinalabasan
ay kasama na rin si Lolo. Pinayagan naman kami ng tita ni Lloyd, kaya pumunta na kami. Sumakay kami ng maliit na bangka para makarating sa isla. Napakaganda ng kulay ng dagat. Nakakamangha rin ang mga luntiang dahon na nakapalibot sa isla. Nang makarating kami ron, ay pinakalala kami ni Alfonso sa magulang niya. Inalok din kami ng temporado para sa merienda. Kakaibang lasa ngunit masarap. Pagkatapos namin kumain, ay nag-aya na si Alfonso sa kalapit nilang bahay dahil may kasalan ngang magaganap at iyon ang dahilan kung ba't niya kami inimbita. Sumunod naman kami ni Lolo at namanghanga kami dahil napakaganda ng mga palamuti. Puno ng lobo at mga laso ang paligid. Nakapaligid din ang mga dahon ng nyug sa gilid at kawayan na napakahabang ginawang upuan. Hindi maipagkakailang kasalang probinsya. Dapit hapon na nang maisipan kong magpaalam kay Alfonso para umuwi na. At inihatid niya naman kami sa laot. Pinapabalik pa pala kami ni Lolo ron para pumunta sa kasalan kinabukasan. At tumango na lamang kami. Pagka-uwi namin, ay balik ulit kami sa trabaho. At nag-aaral ng saglit para makapagpahinga na. Kinabukasan, sumikat ng araw. At naalala ko na babalik pala kami sa isla para sa kasalan. At syempre hindi namin palalampasin ni Lolo ang matikman ang mga pagkain dun. Nagpunta na kaming laot at sumakay na sa bangka. Hindi pa man kami nakakarating, ay tanong ko na si Alfonso na nag-aantay sa amin. Doon lang din namin nalaman ni Lolo na gabi pa nagaganapin ang kasal, kung kaya't doon muna kami makikitulog. Oras na nga ng kasalan. Napakasayang pagmasdan. Pero ang tanging inaantay ko lamang talaga ay ang pagkain. Kung kaya't nang ilabas na ang pagkain ay umupo na ako at kumuha ako ng lahat ng putahe na nais ko. Pagkatikim ko pa lamang, ay lasap ko na ang sarap. Ibang-iba ang pagkain na ito sa mga natikman. Napakamalasa, kahit sabaw pa lamang. Ngunit napansin ko sa karne, ay parang makunat ito. Hindi ko man nakakagat pero pagkatusok pa lamang gamit ang kutsara at tinidor, tingin ko'y makunat ito. Tumingin naman ako kay Lolo at mukhang nasarapan din siya nang matikman niyang sabaw. Kumuha na ako ng isa pang plato ng pagkain at pinuno ko ito ng pagkain. Habang pakain na kami, ay may inilapag sa mesa at nakita kong sabaw din niya. Pansamantala kong inilapag ang aking plato at sinubukan kong humigop muna ng mainit na sabaw. Napakasarap ng lasa. Naisipan ko na magpaturo sa kung sino man ang magluto nito. Habang ninanamnam ko ang sarap ng sabaw, ay kinalabit naman ako ni Lolo sa tagiliran. Lumingon ako kay Lolo. Pagkatingin ko ay hindi maipinta ang kanyang mukha. May inuso siya na parang itinuturo sa may kanyang bangko. Kung kaya't tinignan ko yun, at napakunot ang aking noo. Tumingin ako kay Lolo na may halong pagtatanong sa aking mukha. Kaya naman kinuha niya ang kutsara. Pagkakuha nun, ay inilubog muli sa sabaw. At pagkaangat,
ay isang kuko ang laman nun. Kinuha ko naman yun sa kutsara niya. Nang tingnan kong maigi, kuko nga yun na mula sa tao. Mabilis akong tumayo at hindi ko na napigilang mapaduwal. Hindi ko masikmura. Bakit may kuko ng tao sa sabaw? Patuloy lamang akong nagsusuka at si Lolo naman ay hindi na rin nakapagpigil at nagduduwal na rin. Nang mahimasmasan ako, naisipan kong maglibot-libot muna at hanapin ang kusina. Hindi pa man ako nakakalayo, ay natanaw ko na ang isang lalaki na may tinatadtad. Nagtago ko habang pinagmamasdan ko ang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. Ang tinatadtad niyang yun ay braso. Hindi yun mula sa hayop. Mula yun sa tao. Napaatras na ako at narinig ko si Alfonso. Tinatanong niya si Lolo kung nasaan ako. Hindi naman masagot ni Lolo ang katanungan yun, sapagkat hindi rin ako nagpaalam. Maingat akong naglibot pa. At ng mga oras na yun, nalaman ko na hindi pala karne ng baboy ang pinapakain sa amin, kung hindi karne ng tao. Sarap na sarap pa naman ako kanina, ngunit ngayon ay sinisikmura na ako. Agad akong umalis at hindi nagpalat. Hinanap ko kaagad si Lolo upang makalis na kami dun. Lumingon-lingon ako, ngunit hindi ko makita si Lolo. Naiiyak na ako dahil hindi ko alam kung nasan na siya. Napatalo naman ako nang may biglang tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, ay si Alfonso yun. Tinanong niya ako kung nakakita ba ako ng multo, ngunit sinagot ko yun ng isa pang tanong, kung nasaan si Lolo. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman ko na nasa bahay nila si Lolo. Agad akong napatakbo patungo at inaya ko na si Lolo na umuwi. Hindi kami pinapayagan dahil gabi na, ngunit nagpupumilit ako. Nagbayad rin ako ng malaking halaga sa may-ari ng bangka para lamang makaalis agad kami. Nang makarating kami ni Lolo sa pinagtatrabuhan namin, pagka-uwi ay mabuti na lamang at walang nangyari sa aming masama. Nakakakilabot ang karansang yun. Hindi ko maisip na kumain ako ng karne ng tao. Simula nang mangyari yun, ay hindi na ulit ako kumain ng karning baboy o baka o ano paman. Tanging isda, prutas at gulay na lamang ang kinakain ko. Iniwasan ko na rin magpupunta sa mga piyesta, binyag at lalo na sa kasalan. Ibinahagi ko rin ang kwentong ito sa iba pa. Takpagsabi silang totoo ngang may mga baryo talaga na kumakain ng karne ng tao, sapagkat mas malasa raw kasi ito kaysa sa karne ng hayop. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family,
Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena. Diyan po sa may Alabang Tinduba City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West de Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.